Kasunod nito, hinila ng mga suspect ang konduktor pababa ng bus at saka pinagbabaril. Patay po ang konduktor. Nagsagawa na ang mga otoridad ng hot pursuit operation laban sa mga suspect. Inimbisigahan na rin kung magkano ang perang natangay ng mga suspect. Samantala, natukoy na raw ng mga pulis ang 2 sa 4 na suspect sa naganap pagsabog naman sa Alyosa, North Cotabato noong Sabado. Ayon sa North Cotabato Police, mga miyembro umano ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang mga suspect. 3 patay sa insidente habang 33 naman ang sugatan. Hinala ng mga pulis away sa lupa at personal na galit ang motibo ng pag-atake. Marami po ang tagaktak ang pawis sa talaga namang napakainit na panahon, lalo na nitong nagdaang mga araw. Kaya naman kanya-kanyang diskarte ang ilan nating kababayan para maibsan ang init. Narito ang report ni Maria Bulaklak Osente. Wala akong ipapasok. Sa tindi ng init, sinong chikiting ang hindi maeengganyo magtampisaw sa plastic setup pool na ito sa harap lang ng kanilang bahay? At kahit magasto sa tubig, okay lang daw. Oo, gustong-gusto nila mag-swimming. Eh, wala kami pira i-swimming eh. Oh, medyo mahal talaga. Oh, kaya nagsishare-share kami. Oh. Okay lang yan? Okay lang. Oo, basta't masaya yung mga bata. Masaya na rin kaming matatanda. At kahit tanghaling tapat, ang mga bata hindi nagpaawat. Kasama kayo dito? Opo. Kasi po mainit. Masaya po kasi maraming bata. Ang iba naman, pamamasyal sa mall ang paraan para maibsan ng init. Pagkatapos manood ng mga nagpa-practice sa ice skating rink na ito, nagpapalamig sila sa food court. Mas malamig kasi sa mall kaysa sa mga bahay kasi ngayong summer, tag-init, syempre. Then, para makabanding din yung family ko. Diba lahat na nasa probinsya, kaya dito na lang kami pumunta. Masaya pa, okay ba? Kung pagpapalamig din lang ang usapan, wala na yatang tatalo pa sa classic halo-halo. Kompleto sa recados at menos gastos. Eh, sobrang init nga eh. Kaya kailangan ng halo-halo. Ano ganyan pampamatid sa Pampatid sa uhaw, pampalis ng init. Yan ito lang po pag-tag-init. Mas marami yung benta ngayon? Mas marami po kasi sobrang init. Magtiis-tiis pa raw sa init ayon sa Pag-asa, lalo't may ridge of high pressure area sa Luzon na nagdudulot ng maaraw na panahon. Inaasahang sa Mayo maitatala ang peak ng summer bago magsimula ang tag-ulan. Para sa unang balita, Maria Bulaklak Ausente reporting. Samantala, iba't ibang luto sa labong ang bamboo shoots, ibinida sa isang cook fest sa Angadanan, Isabela. Bukod sa mga nakagawi ang putahe tulad ng adobong labong, ilang kakaibang luto ang tapok sa patimpalak tulad ng pizza at sushi na sinahugan ng labong. Nanalo sa contest ang labong sushi na sinundan ng lumpiang labong at labong veggies with shrimp. Wala namang umuwing luhaan dahil may consolation prize ding ibinigay sa iba pang sumali. Ang Cook Fest ay bahagi ng pagdiriwang ng Gakit Festival kung saan ipinagmamalaki ng mga residente ang mga gulay at prutas na inani mula sa kanilang bayan. Isang memorial ang isinagawa sa Atlantic Ocean kung saan lumubog ang barkong Titanic. 100 taon na ang lumipas nang mangyari ang isa sa pinakamalalang maritime disaster sa buong mundo. Narito ang report. 100 taon nang nakakaraan, mahigit 1,500 ang namatay sa paglubog ng Titanic. Bilang pagunita sa trahedya, nagkaroon ng memorial service sa barkong Azamara Journey na mula Canada, nagtungo sa eksaktong pinaglubugan ng Titanic sa Atlantic Ocean. Nag-alay ng 2 minutong katahimikan ang mga pasahero. Tapos isa-isang binasa ang pangalan ng mga namatay. And as we draw anew to this tragedy on this solemn night, Christ reminds us in his words, Lo, I tell you a mystery, that we shall not all die, but we will all be changed. Isinadula rin ang SOS signal mula sa Titanic, ilang sandali matapos itong pasukin ng tubig. Sa isang exhibit sa Singapore, nabisita ng programang Kapuso Mo, Jessica Soho, ang 275 Titanic artifacts. May ilang personal items ng mga pasahero. Sa disenyo ng mismong exhibit, tila nakapasok ang mga bisita sa minsang tinaguriang unsinkable ship.
Mula first class hanggang third class cabins, pati ang grand staircase na pinasikat ng pelikula, gayang-gaya. Pati ang iceberg na bumangga sa Titanic, kinopya para maramdaman ng mga bisita kung gaano kalamig ang Atlantic Ocean noong panahong iyon. Sa isa sa mga artifact, mababasa ng mga lubid mula Maynila ang ginamit upang itali ang barko habang nakadaong ito. Batay naman sa itinerary ng isa sa mga pasahero, nakabiyahe na siya sa Pilipinas. Isa siya sa mahigit 2,000 pangalan ng mga sakay ng Titanic na nakalista sa dulong bahagi ng exhibit. Mga pangalang naging bahagi ng isang trahedyang mahirap malimutan ng mundo. Para sa unang balita, Maria Bulaklakaw Center reporting. Kapapasok lang po na balita, muling nag-rollback ng presyo ng LPG ang ilang independent players. Simula kaninang alas 6 ng umaga, piso kada kilo ang ipinatupad na bawas presyo ng Regasco Group. Kaya naglalaro na lamang sa 695 hanggang 720 pesos kada tangke ang presyo ng kanilang LPG. Ang rollback ay bunsod pa rin ng patuloy na pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. Art Evangelista at Daniel Matsunaga tikumpare ng bibig tungkol sa napapabalitang hiwalayan umano nila. Kahapon sa Party Pilipinas, tumangging magpa-interview si Hart kaugnay sa estado ng kanilang relasyon ni Daniel. Wala rin pong bagong tweets ang dalawa tungkol dito. Sa Twitter account kasi ng dalawa, tila nagpapahaging ang dalawa na they went their separate ways na. Tulad ni Hart na nag-tweet ng being single is embracing growth at isa pang post tungkol sa breakup. Si Daniel naman may tweet na humingi ng respeto para kay Hart na itinuturing niya pa ang isang anghel. I'll be back with more of our morning chikahan, so stay tuned. Igan? Salamat Luwan, bilang bahagi ng pagsulong ng clean air sa bansa, tinutulak ng DOTC ang mga jeep na pinapatakbo po ng kuryente o kaya naman ng LPG. Para sa detalye ng balitang yan at sa latest sa lagay ng trapiko, may live report si Laban Yuber. Love. Totoo naman talaga yan, Igan, ano? Pag ikaw ay lumalabas ng mga kakalsadaan, ay talagang mahihirapan kang talagang huminga dahil sa tindi ng polusyon sa ating paligid. Kaya nga ito na nga, sinusulong po ng Department of Transportation and Communications or DOTC sa Metro Manila ang makabagong jeepney na pinapatakbo ng kuryente o e-jeeps at liquefied petroleum gas or LPG. Ito ay bahagi po ng pagsusulong ng clean air sa bansa. Plano din po ng DOTC na bawasan ng age limit ng mga public utility vehicles PUV sa kalaunan. Planong age limit po ng mga sasakyan sa taxi po ay 10 years, sa UV Expresses po ay 15 years, at sa mga multicabs po ay 10 years. Mula naman po dyan, Igan, puntahan muna natin ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito sa ating mga major na mga kakalsadahan. Makikita ho natin sa mga oras na ito, itong mga kalsada dito sa may area ng monumento na tuloy-tuloy pa rin naman ho at walang problema. Maski po yung nanggagaling ng ating MacArthur Highway ay wala rin hong problemang masyadong kakaharapin ng ating mga motorista. Tungo naman po tayo sa A. Bonifacio sa mga oras na ito mga kapuso. Makikita ho natin ang medyo pagbagal na ng mga sasakyan sa kanang bahagi. Yan ho ay patungo ng Maynila at yung kaliwang bahagi patungo ng Norte tuloy-tuloy pa rin at walang problema. Kahabaan man po ng EDSA Kamuning flyover via GMA traffic system, makikita ho natin ang kanang bahaging lane na nagkakaroon na po ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Maski po yung ground level, apektado na rin. Ang kaliwang bahagi naman patungong monumento, walang problema. Sa Ortigas Avenue naman mga kapuso, ito naman po ang daloy ng trapiko dyan. Ang kanang bahagi patungo po ng Pasig at Taytay area, tuloy-tuloy pa rin. Maski yung pababa nating or mas mataas na bahaging flyover, wala rin ng problema. At yung kaliwang bahaging lane patungo po ng EDSA at dumediretso patungo ng San Juan, napakaganda pa rin po ng daloy ng trapiko. Lunes ngayon, may coding tayo mga kapuso, mga plakang nagtatapos sa numbers 1 and 2. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. Pero mag-iisang Reyna ng kalsada. Laban yung bear! Smile man dyan and never fine. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Laban Yuber. At ang hirit namin mamaya, mga troso at mga gamit sa pagputol ng puno kumpiskado sa raid sa isang sawmill sa Laguna. Lalaki patay matapos barilin ng sumpak sa Tondo, Maynila. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Recycle and reuse, di lang mga damit kundi pati pagkain. Eto nakikita nyo mula nilagang baka. Gagawin natin siyang
pochero. Milagro ang gawa ni Miss Nancy Reyes